Hello po, ako po si Pig Charo Mariano. Tara, sabay-sabay nating pag-aralan ng mga do's and don'ts na inilalabas ni COMELEC para sa mga kandidato ngayong BSKE 2023 o Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Tara, pag-aralan natin. Alam mo ba na once na nakapag-file ka na ng COC, ikaw ay isa ng ganap na kandidato. Kailangan alamin mo ang iba't ibang forma ng mga ipinagbabawal na election propaganda at iwasan ang paggamit ng mga ito sa pangangampanya para ikaw ay maging isang responsableng kandidato. At maraming paalala mula sa COMELEC, yan ang kailangan nating pakaingatan dahil naghihigpit na sila ngayon. At pakatandaan, maaari lamang mangampanya sa loob ng campaign period mula October 19 hanggang sa October 28, 2023. At ang lahat ng forma o uri ng pangangampanya na gagawin ng sinumang tao, kandidato man o hindi, botante man o hindi botante, kasama na ang direct o indirect solicitation of votes sa labas ng campaign period or during election period ay itinuturing na illegal na premature campaigning at labag sa Section 18 ng Omnibus Election Code. So kailangan maghintay muna kayo ng campaign period October 19 bago mangampanya. Pero take note, maraming rules and regulations at kailangang sundin. Ang pamimigay pag-aalok o pangangako ng pera o alak o anumang bagay na may halaga, paggastos o pagbibigay ng panggastos, direkta man o hindi, para sa sino mang tao, para hikayatin ng sino man na bumoto para o laban sa isang kandidato ay paglabag sa batas at gumagawa ng election offense na vote buying. Ito ang ilan sa mga kadalasang tinatanong ng mga kandidato tungkol sa pangangampanya. Kailangan bang ilahad kung para kanino ang printed o broadcast campaign materials? Ang sagot, ang anumang printed o broadcast campaign material ay dapat naglalaman ng mga katagang political advertisement paid for na sinusundan ng totoo at tamang pangalan at tirahan ng kandidato na nakinabang o nabenepisyuhan ng campaign material. Kailangan din bang ilahad kung sino ang gumastos para sa printed o broadcast campaign materials? Halimbawa, may nag-donate sa iyo ng tarpaulin. Ano ba ang dapat gawin? Ang sagot, ang anumang printed o broadcast campaign materials ay dapat naglalaman ng mga katagang political advertisement paid by na sinusundan ng totoo at tamang pangalan at tirahan na nagbayad para sa campaign material. Paano kung libre o donated ang printed o broadcast campaign materials? Ang sagot, ang anumang printed o broadcast campaign materials ay dapat naglalaman ng mga katagang printed free of charge o airtime for this broadcast was provided free of charge by na sinusundan ng totoo at tamang pangalan at tirahan ng publishing firm o broadcast entity. Saan naman maaring magpaskil o mag-post ng mga campaign materials kagaya ng tarpaulins? Mayroon tayong mga tinatawag na common poster areas sa mga pampublikong lugar na itinalaga ng COMELEC bilang common poster areas tulad ng plaza, palengke, barangay centers at iba pa kung saan madali itong makita o basahin at kung saan may pinakamabigat na daloy ng tao o sasakyan. Kumbaga mas madali itong makita. Pwede ring maglagay sa mga pribadong ari-arian. Hindi ipinagbabawal ang campaign materials na pribadong ginasusan ng mga voluntaryo at pribadong mamamayan at nakapaskil sa loob ng kanilang mga pribadong ari-arian. Alinsunod sa TRO ng Korte Suprema na inilabas noong March 1, 2022 na nagbabawal sa COMELEC na ipatupad ang Section 21, Section 24 at Section 26 ng Resolution Number 10730 na nagpapatupad ng RA Number 9006. Saan bawal magpaskil ng campaign materials? Bawal na bawal po at pakatandaan na hindi pwedeng magpaskil sa mga puno at halaman na matatagpuan sa tabi ng mga pampublikong kalsada, plaza, parke, paaralan at iba pang pampublikong lugar. LED display board or LCD monitor na pag-aari ng gobyerno, LGU, GOCC o anumang ahensya o instrumentalidad ng pamahalaan. Siyempre, hindi natin dapat gamitin ang mga facilities o resources ng gobyerno para sa personal na interest o pangangampanya. Bawal din ang mga motor vehicle na ginagamit bilang patrol, cars, ambulansya at para sa iba pang katulad na layunin na pag-aari ng gobyerno, LGU, GOCC o anumang ahensya o instrumentalidad ng pamahalaan. Bawal din sa mga pampublikong sasakyan na pagmamay-ari at kontrolado ng gobyerno tulad ng MRT, LRT, PNR at iba pa. Ganun din, bawal sa mga waiting shed, bangketa, street post at lamp post, poste at kawad ng kuryente, signage ng trapiko at iba pang signboard na itinayo sa pampublikong ari-arian, pedestrian overpass at underpass, flyover, tulay, main thoroughfare, center island ng kalsada at highway.
Bawal din sa mga paaralan, pampublikong templo o altar, barangay hall, opisina ng gobyerno, health center at pampublikong instruktura at gusali. Bawal din sa loob ng mga terminal ng pampublikong sasakyan na pag-aari at kontrolado ng gobyerno tulad ng mga terminal ng bus, paliparan o airport, daungan, pantalan, pier, istasyon ng tren at iba pa. Kailangan din alam mo kung ano ang tamang sukat ng printed campaign materials gaya ng pamphlet, leaflet, stickers at iba pa, posters, standee, streamers, print ads at iba pang mga paraphernalia na pinapayagan ng COMELEC. At kailangan din alam mo kung ano ang pinapayagang haba ng airtime ng broadcast ads para hindi ka lumabag sa batas. Para sa mas kumpleto at accurate na information tungkol sa mga updates o kaganapan tungkol sa BSKE 2023 or Barangay Sangguniang Kabataan Election, magsadya po o mag-subscribe o mag-follow sa COMELEC website or sa Facebook account ng COMELEC para lagi kang handa, alerto at siguradong nasa tama.